Abogado de Batingao, Dean Mel Santa Maria sa ating legal basis. Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santa Maria. Ito ang Legal Basis. Good morning, Dean Mel. Istorbohin ka namin, ha? Magandang umaga sa iyo, Ted, DJ Chacha, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayo. Si Dean Mel Santa Maria po ito. Salamat na marami. So, Dean Mel, gaya nga po ng akin na ipaliwanag kanina, ito po ay academic discussion. Kumbaga, classroom discussion po tayo dito. Doon po muna tayo po sa VAUSI bago tayo tumawid roon sa annulment. Doon sa binabanggit ni Chacha kanina. Anong tanong mo, Cha? Yes po. Attorney Dean, maituturing po ba na psychological abuse kapag, under the VAUSI law, ito pong psychological abuse, matuturing po ba yan yung paulit-ulit na pagtataksil ng asawa? Kasama po ba yun sa VAUSI law? Kasama yan, DJ Chacha. No? Sapagkat ang VAUSI law, 4 na kilos ng bibiktima ang tinatanggap ng batas. No? Physical abuse, sexual abuse, economic abuse, at saka psychological abuse. No? Yang sinasabi mong marital infidelity, pumapasok yan sa psychological abuse. At as a matter of fact, na-desisyon na yan ng Korte Suprema noong 2024, no? Sa isang kaso, XXX versus People of the Philippines, 250219 GR number. Ang sabi ng Korte Suprema, malinaw na malinaw, ang psychological, ang marital infidelity ay isang uri ng psychological violence doon sa babae. Sapagkat kaya tinuring na psychological violence yan, at para maging successful ka sa korte, dalawang patutunayan mo dyan. Ano ang kilos? Ano ang psychological violence na ginawa? Papatunayan mo, nakikiapid, marital infidelity. At ang pangalawang papatunayan mo, ano ang epekto dun sa inapi? Nagkaroon ba ng mental stress? Nagkaroon ba siya ng pagkabulabog, pagkabalisa? Kung mapatunayan mo yung dalawang yan, pasok na pasok sa batas. At ang penalty dyan, ang taas, 6 years to 12 years. Ibig sabihin, hindi ka eligible for probation. Alam mo kasi, DJ Chacha, basta't probation ka, pwede mong sabihin sa korte, Your Honor, first time ko lang ito, pwede bang imbis na ako ikulong, mag-community service na lang ako? Walang ganon. Sapagkat lampas sa 6 na taon ng penalty, kaya kulong ka kaagad. Oo. Dean Mel, puntahan ko lang muna yung naunang binanggit mo kanina. Yung economical abuse, tama po ba yun? Yung nadinig ko, bukod sa physical at psychological. Explain nyo nga lang po ng mabilisan para mas maintindihan namin. Pag sinabi nating economical abuse sa partner, paano po yun? Basta't ikaw ay humihingi ng suporta sa iyong asawang lalaki at ayaw magbigay at kaya naman niya, ayaw lang siyang magbigay. Parang kinokontrol ang buhay ninyo. Pwede nang i-file yung kasong iyon. Sapagkat ang hindi susuporta ng isang lalaking asawa na may kaya ay tinuturing na isang krimen sa loob ng 9262. Yon, so malinaw na ngayon, hindi lang siya psychological, sa aspeto naman ng economical abuse, pwede ring magamit. Pero dun po sa sinasabi nyo kanina, na pwede ngang gamitin ng psychological abuse para kasuhan yung partner mo sa VAUSI or under VAUSI law, paano po yung kailangan ng doktor para patunayan na ikaw bago magkaso, dadaan ka muna sa isang eksperto para makita kung may anxiety ka talaga, depression, bukod dun sa iba pang mga ebidensya na ipapakita mo? Halimbawa, screenshots, itong mga testimonya galing sa mga kaibigan na talagang nagloloko yung asawa ko. Maganda yung tanong mong yan. Alam mo, dalawang uri ng ebidensya na ipapakita mo sa korte. Isang ebidensya, documentary evidence. Maganda yan. Ito yung mga litrato, ito yung mga blatter, ito yung mga journal sa hotel. Nakakuha ka, pumasok sila sa loob ng motel-hotel.
o mga resibo, yan ang mga documentary evidence. Meron rin isang uri ng evidence, testimonial evidence. Ito lang ang salaysay ng naapi. At basta't iyan ang ebidensya mo, dapat makita ng West na ang kredibilidad mo at admissibility ng iyong mga salaysay ay mataas. Ang probative value ay mataas. So, ang ibig sabihin ko, malaking bagay ang may mga documentary evidence, photographs, resibo, journal, blatter, maganda yon. Pero kung wala ka nun, pwede rin salaysay lamang ang iyong ebidensya basta't maituturing ka ng korte na okay, ang itsura niya hindi siya nagsisinungaling, kaya nga kino-cross-examine siya. Matingkad ang kanyang tanong, hindi siya natitinag, matingkad ang kanyang mga sagot, credible siya, tatanggapin ko yon. Pwedeng ganun yan. So, maganda may dokumento, mas malakas, pero hindi naman ibig sabihin na kung wala kang mga dokumento, yung salaysay mo ay hindi natatanggapin. Maaari pa rin tanggapin. Oo. Yun po bang mga online screenshots na tinatanggap na rin po ba yon? Conversations? Eksakto ka. Siyempre, papasok rin yan sa documentary evidence. No? Kaya lang, ang patutunayan mo dyan, talagang iyon ay nanggagaling dun sa inaakusahan mo. Kasi sometimes baka mamaya may gumawa lang para ibiktima yung isang tao eh. Dapat lang patunayan iyon. Opo. Yun talaga ba ang tawag doon? Psychological violence po din? Yes, psychological violence. Sexual violence, physical violence, economic violence, at psychological or emotional violence. Economic abuse, no? And psychological violence, no? Pero din, paano kung ang depensa dito ng ng nasasakdal ay 20 taon na tayo magkahiwalay eh. Ba't kaya ngayon ka lang ng demanda ng ganyan? Okay. May prescriptive period ito. Okay? Depende sa ginawa mo, ang ang 92 gumagawa ng dalawang klaseng prescriptive period. Doon sa mga malulubha, 20 years. Doon sa hindi naman, 10 years lang. Itong mga psychological violence, psychological abuse, ang sabi ng Korte Suprema, yan, 10 years lang yan. Pero tandaan natin, ang psychological abuse ay binibilang mo yung prescriptive period kung kailan nangyari iyon. So halimbawa, nung 9 years ago, nakita mo siyang nakiapid o may sexual infidelity at lumampas na, pero nakita mo ulit siya kahapon. Kahapon lang tatakbo ang iyong prescriptive period. So, gano'n yun. Nako, mukhang parang kung talagang medyo si lalaki, alam mo na, medyo mahilig talaga, parang na ito, yung iyong prescriptive period, forever, no? Anyway, din ganito, sige. So, klaro po yan na para po doon sa mga misis nga na nakakatikim nito pong physical violence, sexual, yung nagpipilit, di ba? Kahit na ayaw. Opo, at ito nga po psychological violence at economic abuse na hindi nagbibigay ng sustento, pwede kayong dumulog. Saan sila maaring lumapit po din para po dito kanilang ma-invoke ito pong provision ng VAUSI? Ano pong dapat nilang gawin? Well, pwede silang pupunta sa piskal, mag-file na sila kagad ng affidavit complaint para maisulong na ang kaso. O kung hindi naman, pumunta muna sila sa Women's and Children Desk, sa police, para paggawaan sila ng salaysay at tulungan silang gumawa ng kanilang kwento para maihain sa korte, para nga ma-inquest, yung sinasabi mo kanina. Kasi talaga ito, basta nakita mo, pwede mo pahuli kasi in flagrante delicto, di ba? So pwedeng walang warrant of arrest. Meron lang akong ika-clarify. Yung sinasabi nilang dating relationship, no? Iyan ba papasok ito sa 9262? Sabi ng batas, ano ba ang ibig sabihin ng dating relationship? Ito ay isang sitwasyon na ang isang lalaki at isang babae na hindi naman kasal ay nagsasama. O kaya kung hindi sila ganon, meron silang isang romantic relationship, pero sabi ng batas, for a period of time. Kaya kinwalify ng batas kung sila lang ay nagkakita sa isang konbensyon, o casual acquaintance lang, o ordinary socialization lang ang nangyari. Hindi papasok yan sa konsepto ng dating relationship. Kaya kung ang ebidensya mo lang, nakita mong asawa mo may kasamang babae doon sa mall, baka mahina yun. Baka mahina yun. May tanong lang po dito, gaano katagal yung
prescriptive period ng infidelity sa vowsy? Kasi ang marital infidelity, sabi ng Korte Suprema, ay isang psychological abuse, psychological violence. Sinabi niya ng Korte Suprema. At sinabi ng ating batas, ito papasok ito doon sa 10-year prescriptive period, 10 taon. Opo, pero pag may na-discovery bago, panibagong 10 taon. Yun po yun. O siyempre, kasi parati mong binibilang ang taning kung kailan ginawa. Ayun. So kung araw-araw ginagawa, tama ang sinasabi mo. Ted, parang forever na yan. Pahabol lang, sige, Ito bago na, ako mag-change. pahabol lang din bago yung iba pang itatanong ni Manong Ted. Kapag naman, kasi Bakit ba masyado interesado? hindi ako interesado kasi syempre di lang naman mga lalaki ang Okay, nagloloko. sige. Meron ding mga lalaking Okay. naloloko. Paano Okay. naman kapag mga kalalakihan ang emotionally or psychologically na abuse? Saan po sila po pwedeng lumapit? Ano yung pwedeng isampang kaso? O economic abuse. O economic ikaw lang tatrabaho sa pamilya mo. Economic abuse sa lalaki? Ikaw lang gumagasta sa lahat ng gastusin mo. Nagreklamo pa yung mister mong sinusustentuhan mo. Hindi, baliktad. Yung lalaki nga ang Kaya nga, nagreklamo pa yung lalaki. O ito nga. kaya nga, Pero din pagka gano'n na lalaki ang dehado, saan sila po pwedeng lumapit? Anong legal remedy para sa mga kalalakihan? Well, kung sinaktan ng isang lalaki, sinaktan siya, hinarm siya, doon na lang sa ordinaryong revised penal code, no? Kasi doon mas mababa ang mga penalty at saka pangkaraniwan yon yung revised penal code natin. Doon nilang sila pupunta kung hindi siya sinusustentuhan ng kanyang asawa. Krimen ba yon? Pasensya na lang siya, hindi. Oo. Kasi sa 9262 lang, sino ba ang pwedeng ihabla sa 9262? Ito, lalaking asawa, dati mong lalaking asawa, boyfriend, dati mong ka-boyfriend, live-in, dati mong ka-live-in, at ang mga kasabwat nito. Kung makikita mo, puros mga lalaki lang. Maliban na lang, kasabwat sila na kasama sa 9262. Oo, walang vapsi. Paano kung lesbian yung couple? Well, ang tingin mo diyan, pwede rin 'yan sapagkat kung kasabwat, kasabwat yung lesbian, maganda mga tanong 'yan dahil ang lesbian Babae sa biologically babae. women Paano yan yun? Di ba? Babae. Oo, di ba? Although, well, kasi... Pwede Pwede under yung ano. vapsi. Pwede. Anyway, Sorry boys, walang vamsi. Sige. Sigurado Wala. meron namang remedyo. Papasok ko na lang sa revised penal code Doon kasi na medyo sila. blurred yan sa Oo. Baka may mambabatas sa makaisip, huwag kayong mag-alala. Violence against men naman and their children. But right now, doon kayo sa revised penal code. Okay. Sige, ang mga Anyway, tanong mo, alam baby. mo Hindi ka mukha kami mga- hindi ka mukha ng Ted, ng rape, Sinabi na ng Korte Suprema, pwedeng babae mag-commit ng rape. Di ba? Oo. Yes. So Oo. dito sa Bausi, masyado kasing klaro biological ang standard lalaki. Opo. Pero kung kasabot yung lesbian, kasama siya. Okay, sige. Ito naman, sa ilalim po ng ating family code, Dean, sino ba hulang ang pwedeng maghain ng annulment case laban dun sa spouse? That's one, At ano ba ang mga grounds nito? Pwede ba, diretsuhin ko na akong lalaki ang maghain ng annulment case laban kay Mrs. na matagal na kaming naghiwalay na naman at ang aking sinasabi, Judge, babaero ako, meron akong anak sa labas at ngayon meron akong girlfriend na kinakasama. Judge, pabigyan mo naman ako, pakiannul ang aming marriage. Pwede ba yon? Okay, Ted. So, dapat ulit explain natin, Ang annulment, hindi kamukha ng nullity of marriage. Ang nullity of marriage, ang sinasabi mo, ng simula't simula pa, wala nang bisa ang kasal. Ang annulment, ang sinasabi mo, may bisa ang kasal, pero sapagkat ito ang ilang mga nangyari, nang loko ka, o kaya nung kinakasal kayo, o impotent ka nung kinakasal kayo, o buntis pala yung babae nung kinakasal kayo, inang annulment. Pero palagay ko ang tinuturing mo dito yung nullity of marriage, yung pagpapawalang bisa ng kasal ng simula't simula pa. So ang tanong, ang marital infidelity ba o ang pag-aanak sa ibang mga babae ay pwedeng gamiting base para putulin ang kasal? Ang sagot, kung iyon lang ang iyong mga base, hindi pwede.
Legal separation lang yan. Pero sabi ng Korte Suprema, itong mga akto o kilos ng legal separation, kung paulit-ulit ito at mapapakita mo na grabe na ito, na ang konteksto na ito ay hindi na siya magbabago at nahandoon na yung kaugalian yun nung kinakasal pa lang sila, pwedeng ipasok sa loob ng tinatawag na Article 36, psychological incapacity. So, ang susunod na tanong, sino ba ang nakapag-file ng Article 36? Ang sabi ng Korte Suprema, ang parehong parte. Ang asawang lalaki at ang asawang babae. Sapagkat kung tutuusin mo, ang psychological incapacity habang sila ay kinakasal, hindi nila alam kung nagkakasala sila, talagang good faith sila, masaya sila. Wala silang bad faith nung kinakasal sila. Nalaman na lang yung katotohanan after nung kinasal sila. So ang sinasabi ng batas, sa ganyang pagkakataon, kung psychological incapacity, parehong parte, pwedeng mag-file ng kaso kahit na siya yung parang may sala. Tuwan yun. Pero sa ibang mga grounds ng nullity of marriage, kamukha ng bigamya, kung ikaw ang gumawa ng bigamya, hindi ka pwedeng magpaputol ng kasal. Ikaw may kasalanan, alam mong mali ang ginagawa mo. So, yun ang kaibahan nun. Kung Article 36 ang iyong inihahain para putulin ang kasal mo, yung lalaki, yung babae, pwede mag-file kahit na. Ang nag-file pa yung mukhang may sala. Naku mukhang very interesting ito din at ang ating mga kababayan nakatutok ngayon dito po ngayon sa mga pinag-uusapan natin na pwede pala mismo si Mister na kaninyo ay pwedeng siya ang may sala, umamin siya na, Judge, ako yung may psychological incapacity Tsaka babaero talaga ako parang inherent sa akin ito. Tsaka alam mo naman Judge, katawan ko lang habol nila Pogi Sorry, Pogi, ano ako, Oo, Judge, tsaka Judge, may mga anak ako sa labas So I cannot, I cannot comply with my marital obligation dito kay Mrs. Baka pwedeng putulin nyo yung kasal namin dahil ako may problema. Pwede yun? Oo, pwede. Pero ito ang binago ng Korte Suprema sa Tan Andal versus Tan Andal. Ang antas ng ebidensya ay pinataas nila sapagkat maaaring abusuhin Maaaring abusuhin. Kasi normally sa isang civil case, preponderance of evidence lang. Sa criminal case, proof beyond reasonable doubt. Pero sa mga psychological incapacity na pagpuputol ng kasal, yung nasa gitna, clear and convincing proof. Matindi dapat ang ebidensya mo. At yan, dapat patunayan mo ng husto. Kasi technically Ted, no, kaya pinayagan niya ng batas. Kasi titignan mo nung araw ng kasal alam ba niya may sala siya? Alam niya ba may good faith siya o may bad faith siya? Kasi normal wala sa psychological incapacity, tsaka lang nakikita yung katotohanan. Kaya tama ka. Ganun ang ating jurisprudence ngayon sa Article 36, pero iba yung sa bigamya. Yung sa bigamya, alam mo may hindi mo ka pwede magpakasal ka, hindi mo pwedeng paputulin. Opo, yung kabilang partido ang pwede pong magreklamo doon. Ano po? Okay, sige. But in the instant case, Your Honor, Your Honor, allow me to expound further. So, pwede pala na naghain ng annulment case si Mister. Okay? At yung dokumento ng annulment ko, ng Mister, nung nakarating kay Mrs., ay nakita niya. May mga pag-amin dito ng kanyang pagkakaroon ng anak sa labas, ng kanyang pagiging magkaroon ng girlfriend, etc., na magiging basihan ko naman ngayon sa pagdemanda ng vowsy. Tama ka. Alam mo, basta tanggain ka ng kaso, tandaan natin, under oath yun. Under oath yun. Ang sinasabi mo sa bandang huli na pinirmahan mo, lahat ng sinalaysay ko dito, lahat ng mga opinion ko dito, lahat ng mga facts dito, ay aking ina-affirm na siyang katotohanan. O, diba? So yun naman ang downside noon, Yun ang downside talaga noon. Makakakuha ng bala ang kabila sa pagpapatunay ng kanyang vowsy kung
ang kanyang ground ay marital infidelity which is constituting psychological abuse. So meaning it is a documented proof, sinumpa ang salaysay ang magpapalakas sa kaso ni Mrs. kapag nagkaroon na po ng demandahan talaga sa hukuman at paglilitis, kasama na rito yung discovery na sinasabi po ninyo na magsisimula yung bilang natin hindi nung 20 years ago, kung hindi ngayon kasi nga eto't inaamin ang relasyon. Ganon din? Tumpak si Nicanor. Kasi doon mo nalaman eh. Dati, alam mo, suspicion lang dati, hindi ka makapag-file. Pabira naman, hindi ko makapag-file. Sabi ng abogado ko, ano lang ito, pa-date lang to. Pero nakita mo, under oath pa, final pass. Alam mo, ito basta nagpa-file ka ng isang dokumento sa isang government agency, katulad ng korte, nagiging public document. At ang antas ng katibayan na to, the quantum of evidence, ika nga, ay tumataas siya. Kapagkat nga, ito ay sinatito sa gobyerno. So binigyan mo ng bala si Mrs. Ngayon, Babalik lalaki sa'yo. ang areglo. It's what you call boomerang. Okay. Boomerang effect. May tanong ka ba kay Din? Hindi, nasagot na. Yun din yung tanong ko na pwede pala magamit yun. Kung mag-decide si Mrs. na sampahan ka ulit ng kaso, so babalik sa kanya, no, Din? Oo, babalik talaga sa kanya yon. Yun lang. Sapagkat malinaw ang sabi ng Korte Suprema, sinabi na ng Korte Suprema, marital infidelity is a form of psychological violence. Yun talaga. Kaya sa mga nakikinig ngayon sa atin, kayo, Brum brum. Sige. Okay. Din Mert, alam nyo, Din talagang napakasarap ka mga kaugnayan. Ang dami naming natututunan sa araw na ito. Kaya Din alam mo, Mert. may lesson dito. May lesson dito, Ted. Ayan, ano mukhang lesson? may quotable quote si Din. Sige. Alam mo basta't ikaw ay nangliligaw o engaged na kayo na iyong papakasalan, siyempre dream nyo yun, di ba? Magpakasal kayo. Pero sometimes, basta't kinasal na kayo, para nagiging alarm clock nagigising ka sa katotohanan, di ba? So, dapat talagang isipin mo muna bago ka magpakasal. Di ba? Huwag mong gawing alarm clock ang iyong marriage. Isipin muna bago magpakasal. Huwag mo sabihin na testing muna. Opo. Baka strict ang parents. Pero nabanggit kanina Sige. ni Dino, Okay. under the VAUSI law, pwede rin kasuhan yung mga naging boyfriend lang, naging live-in partner. Yeah. So magpakabait kayo. I mean, that's the key to Correct. success. Oo Kasi naman. minsan may nag-i-stalk pa dyan, di ba? Nag-i-stalking. Yung mga dating friend, Oo, totoo. girlfriend. Mga babae pa pag naghanap ng ebidensya, matindi pa Alam mo, kami sa meron pa isang NBI. kaso. Yes po. Meron pa nga isang kaso, yung lalaking asawa, sinulsulan ng kanyang mga magulang. Oh. So, sinama rin yung mga magulang sa VAUSI Naku po, sapagkat patay. mga kasabwat Ayun. sila Kasabwat nung sila. lalaki. Oo, Tapos, tapos, matibay na ebidensya din pag yung mga anak pa nag-testify, ano? Oo. Yung pinakamasaklap. Pero alam mo, mga anak, basta pinagte-testify ng korte, isang maayos na judge, Oo. ang sasabihin, teka, sigurado pa kayo sa gagawin nyo. Ang anak, pagte-testify nyo sa kanyang magulang, dapat isipin to ng 100 beses. Ibang klase to. Kaya Pero- pala talagang kaya talaga pati minsan mga biyanan na kasama din Oo. Oo. Kaya alam mo diyan nakakalamang sa atin si Eva at si Adan Bakit? Wala silang mga biyanan. Ba't adan? Ba't adan? Thank you, Din. Ang ganda, dami namin nalaman. Okay. Ayan. Din, salamat na marami din Mabuhay ka din. Sa ulitin po. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo lahat. Thank you.